Hello mga sisi, mga tol! Maligayang pagbabalik muli sa aming channel. Sa pangalan po ng aking kapartner si Tolis, kami po muli ang Just Louie Ace. And syempre for today's vlog, it's all about usapang OFW tayong muli. Ayan, so namiss po natin ang usapang OFW. At syempre sa mga OFW na nakikinig po sa atin ngayon, naku, tapusin nyo ang video ito. Dahil kahit papaano is meron po kayong matututunan ngayong araw na ito. It's all about, meron nga bang delayed gratification para sa mga OFW? Okay, kung hindi nyo pang alam kung ano ibig sabihin ng delayed gratification, is one's ability to sacrifice or postpone immediate rewards in order to achieve more rewarding in the future. Or ito yung tinatawag na self-control. Ang tanong, kaya nyo nga bang mag-self-control lalo na sa mga pagod-paguran sa pagtatrabaho dyan? Nako. At syempre 7 hours po ang kontrata natin dito sa Cyprus. Paano kung inabot na ng 12 hours ang pagtatrabaho at stressful ka pa, di ba? Ngayon nakasahod ka na, eto na. Ako, sumahod ka na at yung word na deserve kong maging masaya. Dahil nga pagod ako for the whole month. Andiyan yung punta na sa mall, mamimili ka na ng mga damit mo. Andiyan yung kakain sa mga mamahaling restaurant dahil deserve mo nga, di ba? Andiyan yung, syempre, hindi ka ba maaakit sa sarap ng kape ng Starbucks? Ba, mahal doon, di ba? At dahil nga sa deserve mo, ang gastusin, ang perang pinagpaguran mo. Andiyan yung pag-uwi mo na ng bahay. Makikita mo ng pitaka mo. Magugulat ka na lang. Bakit ito na lang ang laman ng pitaka ko? Ngayon, iisipin mo na ngayon yung mga sinasabi mo, deserve ko nga ba talaga? Eh paano kung meron ka pang ibang pagkakagastusan? At dahil sa deserve mong gastusin ang lahat ng kinita mo, eto na, kinulang na ng budget para pampadala mo sa Pilipinas sa mga anak mo. Kinulang na ng budget para sa maintenance ng mga magulang mo. Kinulang na ng budget para pambayad mo sa bahay mo sa Pilipinas. Eto na, ano ang gagawin mo? Siyempre, iisip ka na ng mauutangan. So, dito na papasok, ang dapat ay practicein natin ang delayed gratification. So, dahil nga sa itong araw po yung magsasacrifice ka para in the future is hindi ka maghihikahos or hindi ka mangutang. For example, no, gusto mo yung mga bagay na nakikita mo, ang gaganda ng mga damit nila, ang gaganda ng mga shoes nila, ang gaganda ng mga bags nila. Pero ikaw, gustong-gusto mong bilhin yung mga yun. Wala namang problema, 'di ba? Kung halimbawang mamimili ka, pero wag naman sana every sahod. Kumbaga, magkakaroon tayo ng tinatawag nga na self-control. Kung masyado kang maluho dati, gawin mo na ngayon is medyo magkuripot ka. In a good way naman ng pagkukuripot. Alam nyo, sa totoo lang ako mas marami po akong damit na mga bigay lang. Hindi po talaga ako palabili ng mga damit. Kung halimbawa mamimili man ako, ukay-ukay. Dahil naman sa mga ukay is branded. At kailangan marunong din naman tayong pumili. At nasa pagdadala po kasi natin yan, di ba? Kung paano po natin isusuot sa ating mga sarili ang ating mga biniling ukay-ukay. Alam niyo, sa totoo lang, mostly po sa mga OFW na talagang umaasenso, sila po yung mga kuripot. Alam niyo kung bakit? Kasi mas marami silang naiipon sa bangko. Kumpara naman sa nandirito pa lang tayo, wala na tayong gagawin kundi ang gumastos ng gumastos. At pagdating ng panahon na gusto mo nang umuwi or mag for good, nga ka, diba? Wala kang makukuha or madudukot man lang, kahit man lang sana pang kapital natin sa negosyo. Example ko po si Tol Ace dati, no? Ang kwento niya sa akin nung siya ay kabata-kabataan pa nung time na nandito siya sa Cyprus. Wala na raw po siyang ginawa kundi ang manlibre. At take note, kapag ka raw po may sukli pa, hindi na raw po niya kinukuha. Ngayon, alam nyo, sobra pong napag-iisipan na ngayon ni Tol Ace yung lahat ng mga ginawa niyang yon, na kung halimbawa bang pinag-ipunan niya sa kanyang pagtanda ang lahat ng mga inilibre niya ng inilibre sa mga kaibigan, wala namang problema manlibre. Pero kung ikaw naman palagi ang manlibre, siguro hindi naman po talaga praktikalan na, dahil pinaghihirapan mo rin naman yan. Ang mga kasamahan mo na nanlilibre mo, sila, yung pera nila is nakikip nila, paano naman ikaw?
'di ba? Nawawaldas mo. So lesson learned kay Tall Ace yan dahil simula nung ako'y naging kanyang kasama na, diyan po yung kanyang mga naririnig sa akin dahil syempre ang tao is hindi po pabata yan, kundi tayo ay patanda. Hindi po tayo sabihin natin na kayo ba bilang OFW, gusto nyo ba forever kayo sa mga bansang na pagtatrabahuhan nyo? Bakit ayaw nyo ba na mag-resign in the early age? Gusto nyo pa rin ba na aabutin kayo sa edad na kung saan nasa 70 years old na kayo, andyan yung uugod-ugod na kayo bago kayo uwi sa Pilipinas? Paano nyo ma-enjoy ang makasama ang mga pamilya nyo kung sakaling kayo uugod-ugod na? Paano kayo makakapaglakad-lakad sa Pilipinas, nakasama ang pamilya nyo, kasama ang mga anak nyo, ang mga apo nyo? Diba? Kung kayo ay magre-resign na uugod-ugod na kayo dahil ang hinahabol nyo is wala pa nga kayong ipon. Pero bakit ngayon bata ka pa, diba? Ikaw OFW ka, bata ka pa. Bakit hindi mo i-try na mag-ipon, diba? At sikapin mo na hindi ka maging maluho sa sarili mo. Dahil sa totoo lang, kung ikaw ay sobrang luho, wala ka po talagang maiipon. Pero dapat magkaroon tayo ng tinatawag na delayed gratification or self-control sa ating mga sarili. Okay, bibigyan ko kayo ng tip, no, para kahit papaano, hindi lahat ng pera nyo is mapupunta rin naman sa pamilya nyo. Kung halimbawa, ikaw ay sumahod, mag-iwan ka kahit na 50 euro. Kung hindi man, sobrang laki naman din ng 50 euro, no, para makip mo, why not naman ang 20 euro, diba? Or 30 euro. Every month, ilagay mo yan, ikip mo yan sa iyong, kung meron ka mang alkansya or wallet na talaga namang ikikip mo lang doon, kasi ako po kasi ganyan. Ano man yung ina-apply ko sa sarili ko ngayon, ito po yung nasasabi ko sa inyo dahil ganyan po ako. Kung halimbawa ako po ay sumahod, kinikip ko po yung 50 euro. Ayan, minsan pa nga 100, ganyan. Ngayon, kung hindi rin naman sobrang laki rin naman ng 100, okay, fine, 50 euro, why not? Ngayon, isusulat ko po yan every month. Ito po yung aking na tabi. Ayan. Second month, ito rin naman ang aking natabi. Ayan. So, ayoko rin naman i-reveal sa inyo kung magkano na din naman ang naipon ko kahit papaano. Dahil ako po yung masasabi na wala po akong bisyo. At syempre, masarap po talaga na minsan magpaplano rin tayo na in the early age is mag-resign na tayo or mag-retire. Ayan, yung retirement early age pa lang. Syempre, gusto rin naman natin makasama yung mga anak natin at pamilya natin. Hindi naman yung buong buhay mo na OFW ka. Kaya ngayon pa lang, no, sa mga OFW na nakikinig sa akin ngayon, kahit saang sulok man kayo ng mundo, i-practice nyo na po sa sarili nyo ang delayed gratification. Ngayon pa lang, di ba? Ngayon pa lang na napanood nyo ito, sabihin nyo sa katapusan ng March, ayan, sa katapusan ng March, kailangan magtatabi na ako. At syempre, hindi mo na ako mag-i-Starbucks, kundi magti-3-in-1 muna ako. Diba? Kasi may mga Filipino store naman sa mga bansang napuntahan nyo. Magti-3-in-1 na muna ako or na kaya Nescafe with the Coffee Mate, ganyan. So, magtipid-tipid tayo. At least, nakapagkape pa rin naman kayo kahit hindi Starbucks, diba? At, syempre, sa mga mamahaling mga restaurant, same din naman, nakakain din naman kayo kahit naman sa mga mumurahing restaurant lang yan, mabubusog at mabubusog din naman kayo. At siguro naman, same din naman ang sarap sa mga mamahaling restaurant sa mga murang restaurant. Kata, doon lang tayo sa low budget, wag naman tayo sa mahal, di ba? Alam nyo, napakasarap po talaga na merong maitatabing pera. Dahil in case of emergency, hindi ka na mag-iisip kung saan ka pa kukuha ng perang dapat na ipadala mo sa Pilipinas dahil meron kang naitatabi, di ba? Sa totoo lang, napakahirap din naman pong mangutang. At kapag na-practice nyo na ang delayed gratification, nako, sobra kayong masasatisfied sa mga sahod nyo. Alam nyo ba, ang pag-asenso ng isang tao ay wala sa bansa yan, kundi na sa inyong mga sarili kung paano nyo hahawakan yung mga sinasahod nyo. Kung kayo'y balagsak, ay talaga naman, wala kayong maiipon. Pero kung ikaw ay magtitipid sa sarili mo, di ba? Meron kang madudukot in the future. At syempre, andyan pa yung papasok na, kung nibawang marami ka ng ipon, uuwi ka na ng Pilipinas, sa maaga mong edad, di ba? O sa bata mong edad, uuwi ka na ng Pilipinas.
at ma-enjoy mo na nakasama ang pamilya mo. At yung pera mong yan is pwede mong simulan or kapital mo sa iyong pagnenegosyo. O di ba parang ang sarap-sarap pakinggan, di ba, na tayo mga OFW, kung tayo ay may mga ipon, hindi tayo matatakot na umuwi ng bansa natin. Bagkus, magkakaroon tayo ng plan para magnegosyo or maging isang entrepreneur sa ating bansa. Hindi man sabihin mong bongga kaagad ang ating negosyo, siyempre magsisimula tayo sa maliit na negosyo, no? Siyempre, palalakihin na lamang natin ito. At hindi lang yan, gaya ng sinabi ko, kasama pa natin ng ating pamilya, lalo ng ating mga anak. Ayan, kung meron po kayong natutunan sa ating video for today, it's all about delayed gratification, simulan mo na. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe. At syempre, click nyo rin ang bell button para palagi po kayong ma-update sa mga bago po naming usapang OFW or mga videos namin ni Toles. Ayan, maraming pong salamat sa mga susunod po muli. Bye-bye! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.